San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Nurses and caregivers sa Europe, teachers sa Amerika, DH sa Hong Kong, inhinyero sa Middle East, cook sa barko. Kahit saang sulok yata ng mundo ay mayroong Pilipino. Bakit kamo? Hindi kasi matatawaran ang sipag, galing at abilidad ng mga Pinoy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong ate Marisa Del Mar at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Malaking tulong sa ating ekonomiya ang pinadadalang pera ng ating mga OFW. Bukod sa remittances, malaking tulong din at ambag ang nagagawa nila sa pagbili ng mga properties at pagpapatayo ng negosyo. Silipin po natin ngayong gabi ang kanilang mga kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. Kasi TNT, maaring pasuna ang kanyang mga dokumento, legal documents, para siya makauwi, pwede siyang issuehan ng ating embahada ng travel documents. Ngayon, as airfare cost or ticket niya, meron po tayong ATN fund na tinatawag na maaari namang gamitin. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Bosome Global Corporation. Buhay OFW. Nandito po kami ngayon sa Buhay OFW at welcome sa Heroes Helpline. Makakasama po natin si Attorney Alex Vallespin. Siya po ang OIC ng Human Resources Management and Development Division ng OWA. Kapatid Alex, kamusta ka na at magandang gabi sa iyo? Unang-una, magandang gabi rin, kapatid na Marisa, at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng inyong palatuntunan. Mabuti naman po at patuloy na nagsiservisyo sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Wonderful. Attorney Alex, kapatid Alex, bilang dating welfare officer sa Riyadh, Saudi Arabia, ano ba usually yung mga problemang dinudulog sa iyo ng mga kababayan natin, mga kapatid nating OFWs doon? Kami po sa Philippine Overseas Labor Office, kung saan napapailalim ang mga OWA welfare officers, we handle the labor cases. Ito po yung mga may kinalaman sa work contract ng mga manggagawa natin. Kadalasan dyan yung unpaid salaries, contract substitution. Ito yung madalas na idinudulog sa amin ng mga reklamo ng ating mga kababayan. So kapatid Alex, kunwari sabihin natin na unpaid salaries, yan po usually ang mga problema. Ano ngayon na nagiging tulong na binibigay mo sa kanila o advice na binibigay mo sa kanila pag yun ang mga tanong at problemang dinudulog sa iyo? Ang ginagawa po namin dito, kinakausap namin yung kanilang mga employer kung bakit nagkakaroon ng delay at kung minsan naman yung mga employer nagsasabi na meron lang nagkaroon ng problema, maaaring sa koleksyon ng kumpanya at mababayaran din naman ang ating mga workers. Usually, pag nakipag-ugnayan na kami sa mga employers, tumatalima naman sila sa request natin. Oh, maganda. Pero pag nagtuloy-tuloy itong ganitong kaso, ilang buwan ang lumilipas, hindi nagbabayad ng pasahod, at tinatanong na natin mga kababayan kung gusto mo bang ituloy ito sa kaso sa kanilang
labor court. At doon tutulungan namin ang ating kababayan. Ayun. So talaga naman palang eksakto at specific Opo. kung ano man po yung binibigay nyo na advice sa Opo. kanila. At mabuti kung parating magbabayad. Kung hindi, pwede nang sa labor court. Yun nga po. Pero laging last recourse po sa amin, last resort, yung sa labor court natin, ano? Kung makukuha sa amicable settlement, mas maayos at mas maganda ang magiging relasyon ng ating kababayan sa kanilang mga employer. Tama, kapatid Alex. Ngayon naman yung sinasabing contract substitution. Yung iba yung pinirmahang kontrata, iba rin yung binigay na trabaho. Apo. Gaano karaming problema ang ganitong dinudulog sa inyo? Kapatid na Marisa, linawin lang natin, ano? Contract substitution per se is not illegal. Oh, What is illegal if the contract substitution na-diminish or bumaba yung mga natatanggap or matatanggap ng ating mga kababayan. So, itong mga ganitong kaso, ang ating hinahawakan doon at marami-rami po ito. May mga modus pa yung mga employer na pagdating doon, for example, machine operator, pagdating doon, kunyari, meron silang skills test, ano? At kahit na kayang-kaya ng ating mga kababayan, sasabihin nila, hindi marunong, at ibababa ang sahod. Ngayon, ang ating mga kababayan, yung iba napipilitan na lang tanggapin kaysa naman bumalik sa Pilipinas at walang trabaho at walang kita. Kapatid Alex, meron po tayong mga phone-in questions na kailangan mong pong sagutin. Ayan. Ayan po. Number 1 na phone-in question natin. TNT ngayon ang kapatid ni Marius sa Canada. Nagpunta ito ng Canada bilang caregiver 6 years ago. 3 years lang ang contract nito, pero matapos ang 3 years ay hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Nagkaproblema ang tanggapan na pinapasukan niya ngayon at dahil nga sa TNT lang siya, ay hindi siya tinulungan ng kumpanya o binigyan man lang ng bayad nang magsara ito. Natatakot siyang lumapit sa kahit anong tanggapan ng Pilipinas doon dahil sa illegal na siyang naninirahan doon. Gusto man niyang bumalik ng Pilipinas pero wala siyang sapat na pera. Ano po ang maipapayo natin, kapatid Alex? Ang may papayo natin sa ating kababayan, ano? Unang-una, huwag kang matakot na lumapit sa ating mga tanggapan ng gobyerno doon dahil ako bilang dating welfare officer, talagang hindi po namin tinatalikuran ng ating mga kababayan na lumalapit sa atin. Mapa-TNT po yan o tinatawag natin mga undocumented workers or yung mga legal. Whether legal or illegal ang estado, tutulungan po natin siya. Ngayon, ang may papayo ko sa kanya, no, tumulog siya sa ating embahada or konsulado man kung nasaan po siya sa Canada. At doon makipag-ugnayan siya, banggitin niya ang kanyang suliranin. Kasi TNT, maaring pasuna ang kanyang mga dokumento, legal documents, ano? Para siya makauwi, pwede siyang issuehan ng ating embahada ng travel documents. Ngayon, as to the airfare cost or ticket niya, meron po tayong ATN fund na tinatawag na maaari namang gamitin. Kasi sa tingin ko, wala na siyang trabaho, wala na siyang means. Maaring nakikita na siya sa mga kababayan natin doon at mahirap talaga sa kanya makapag-produce ng pera para pangtusto sa ticket. So, maaari siyang tulungan ng ating pamahalaan. Ayun. Sana huwag kang matakot kasi kaya nga nandun ang mga attachés natin, mga opisina ng gobyerno natin para tumulong sa mga kababayan natin na nagkakaproblema. Ngayon, medyo iswalo natin ang konting pride natin dahil total kasalanan naman natin yun. Nag-TNT tayo, pero sabi nga, siguro mahigpit ang pangangailangan. But then, bigyan mo ng karapatan ng mga ahensya ng gobyerno nating makatulong sa inyo kaysa naman sa desidido ka na ba na dyan na talaga tumira forever, okay lang yun kung talagang desidido ka. Pero paano kung gusto mong bumalik sa Pilipinas at makasama pamilya mo? Sabi nga ni kapatid Alex, matagal niya naging trabaho to sa Riyadh. So alam niya kung ano man ang pinagdadaanan nyo. Kaya sana makinig po tayo sa payo ni Attorney Alex. Ayan. So ang kapatid ni Marius, kinakailangan medyo tumalima po tayo sa naaayon sa batas. Ayan. Ngayon naman po, problem number 2, kapatid Alex. Si Cindy ay nagtatrabaho bilang DH or sinabi nga ng ating kapatid Ray, ang bagong tawag sa kanila. Ang tawag na po namin ngayon ay household service worker. Yan, household service worker. Nandito na naman siya sa Cyprus, itong si Cindy. Nais niyang ipaalam sa ating mga kababayan kung gaano kahirap mag-DH, ito yung word niya, doon at gaano kasalbahe ang mga tao doon para hindi na nila maranasan ang nararanasan nila ngayon. Iba yung pagtitiis ang ginagawa niya para hindi na lang siya mapahamak
at hinihintay na lang niyang matapos ang kontrata niya para makauwi dito sa Pilipinas ng buhay. Ang pinagtataka niya at ang nais niya sanang masolusyonan ay ang kawalang malasakit ng kapwa nating Pilipino na despite the fact na alam nilang ganon ang mga tao sa lugar na ito, ay patuloy pa rin silang nagre-recruit para ipadala doon. Ano po ba ang hakbang para maisakatuparan ang naisin nitong si Cindy? Base dyan sa katanungan, parang ang nais ni Cindy is wag nang magpadala ng mga manggagawang Pilipino sa Cyprus. Base po sa aking experience nung nasa Saudi po ako, no, dumudulog ang ating mga kababayan kung may reklamo sila sa kanilang mga amo or mga employer at pinapasulat po namin sila ng kanilang reklamo sa ating pong intake sheet, and then we call the attention of the employer. We validate kung ano man yung reklamo para naman po sa ating due process, maaring gawa-gawa lamang ng ating mga kababayan or maaring tunay. Amin po yung binavalidate. And once validated, yung reklamo po ng ating kababayan ay pinapadala po namin sa ating tanggapan dito sa POEA para naman malaman nila na itong kumpanya na ito or kung itong amo na ito talagang nang-aabuso, hindi nagpapasahod or kung ano-ano pang mga contract violations ang ginagawa. Pag ganun po, ang ating POEA naman, kukontakin nila yung agency sa Manila, yung recruitment agency na nagpapadala ng tao para sa employer na ito. Nang sa ganun, mahinto na kung ano mang pagpapadala. Kami naman po sa post, once na may dumating na job order sa, for example, Company A, at Company A, base dun sa aming watch listing, may mga reklamong natatanggap kami. So, bago namin ito, yung ating mga labor attaché, bago ito pirmahan ng job order, talagang iba-validate nga kung talagang may mga reklamong ganito at kung talagang totoo, hindi na tayo magbibigay ng tao doon. Tama. Kapatid Cindy, sana nga ay magkaroon ng tunay na reklamo o ebidensya na maiva-validate ang ating mga attaché sa abroad at makarating sa OWA, sa POEA para malaman nila kung ano hakbang ang pwede nilang gawin. Kasi kung nagre-reklamo tayo, wala naman tayong papeles na ibinibigay sa kanila at talagang complain, medyo mahirap din naman siguro gumawa ng hakbang ang ating mga ahensya. At ang hindi lang klaro kasi, kapatid Alex, na sana makauwi siya ng buhay. Meaning to say, ganito talaga katindi ang hirap na dinaranas nila. Kaya dapat, di ba kapatid, magsama-sama sila. Kung pwede, lahat sila pumirma at ipadala sa embahada natin. Maganda nga yan at meron tayong kababayan na nagmamalasakit. At ang hiling lang namin sa kanila, gawin nilang formal ang kanilang reklamo ng magawa namin ng karampatang aksyon. Ayun. Mga kapatid, wag po muna kayong alis dahil magbabalik pa po ang Buhay OFW. Binigyan kami ng training ng meat processing. Actually, meat processing yung namin pinag-trainingan So, kaya nabigyan kami ng 50,000 allotment na ng tulong sa livelihood program ng OWA. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Buhay OFW. Inaatasan ko ang OWA na maglaan ng 1 bilyong pisong bilang reintegration fund. Gagamitin po natin ang pondong ito bilang isang epektibong loan program na may magaan na interes. Sa pakikipagtulungan ng DOLE at OWA sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, isinusulong po natin ang mga pagsasanay tulad ng financial literacy, money management at ilang pang seminars upang turuan kayo sa tamang pagpapatakbo at pagpapalago ng negosyo. Kamakailan lamang ay ipinahayag ng Pangulong Aquino ang karagdagang 1 bilyong pondo para sa pagpapalawak ng reintegration program ng pamahalaan. Ang dating 1 bilyong pondo, ngayon ay 2 bilyon na. It is geared towards
encouraging workers and their families left behind to engage in other productive activities para po magkaroon sila ng sariling source of income to become self-reliant, hindi lamang po sa remittance ng OFWs, so that the worker need not work overseas for a long time. Kasi po as a nation, as a people, ang Pilipino po ay family-centered. They really want to be with their families, at saka sila po, kaya sila nag-abroad. Pag tinanong mo yan sila, sasabihin nila sa atin that they really wanted to give a good future for their families. Isa rin sa layunin ng reintegration program ang paghahanda sa mga OFW na magkaroon ng matagumpay na pagbabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Ang preparation po is bago pa lang siya umalis. Meron na po tayong component sa pre-departure orientation seminar on financial literacy. So doon po sa financial literacy, dinidiscuss na po yung importance ng savings, yung mobilization ng savings na yun into productive use with, of course, the engagement of the families left behind, the planning through budgeting ng kanilang mga financial requirements over time, given the resources available out of overseas employment ng isang kapamilya. And at the end of the day, yung opportunities na pwede nilang i-invest yung kanilang remittance na natatanggap, na hindi lamang po dapat nasa deposit account nila sa savings sa bangko. Nagkakaroon ng follow-up orientation ng miyembro ng pamilya ng OFW sa pamamagitan ng mga sessions na isinasagawa ng OWA sa mga regional offices nito. Ipinakikilala sa kanila ang iba't ibang investment opportunities sa ating bansa at tinuturuan din sila ng epektibong financial management. Pag kailangan na po talaga yung intervention at gusto na nilang magnegosyo, we run an entrepreneurial development training in coordination also with the Department of Trade and Industry, the Philippine Trade Training Center. Dito lang po, kapitbahay ng OWA. And we do a one-day session or two-day session kung paano gumawa ng business plan, of course. Kung paano po mag-spot ng business opportunities. So yun po, at kung paano gumawa ng parang feasibility study na hindi naman talaga ganun ka-exhaustive. But tituruan sila kung ano yung mga factors that they have to look into para malaman nila kung ang negosyong papasukan ay kikita o hindi. Nakapaloob din sa reintegration program ng OWA ang pagbibigay ng training at financial assistance sa mga OFW na napilitang umuwi ng bansa dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. We also managed to document some workers that come home because they were affected by the crisis, the global financial crisis. And they have turned around from OFW to entrepreneurs. And so far, they're doing well. If there were push factors for them to go out of the country, ito rin ay meron ding push factors for them to come home. And in any situation, they manage to cope with the situation and do something productive. Si Tito Galve ay isa sa matagumpay na OFW na sumailalim sa reintegration program ng OWA. Naisipin ni Mang Tito na makipagsapalaran sa ibang bansa dahil noong mga panahon na yon, yung construction na tinatrabuhan ko, parang developer bale, mga condominium ang mga ginagawa. Saka high-rise, tulay, yun ang mga trabaho namin dito. So after that, parang ayaw na nila sa amin, medyo may edad ka na, ayaw na nila. So parang gano'n, nag-resignation kami. Magsi-50 anyos na si Mang Tito nung matanggal siya sa kanyang trabaho. Bata pa ang kanyang mga anak kaya nagdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa. Sinuwerte naman at agad siya nakapagtrabaho sa Dubai. Ngunit, the time na nagkaroon ng global crisis, so lahat kami, kasama yung kumpanya na pinapasokan ko na nagkaroon ng retrenchment. So, bawas Pinoy. Pati mga ibang Egyptian na engineer, bawas din. Pag-uwi ng Pilipinas ni Mang Tito, ay agad siyang sumailalim sa livelihood training ng OWA Reintegration Program. Pag nangyari nung umuwi kami dito, nagkaroon ng OWA ng lahat na pinauwi,
nagkaroon sila ng parang livelihood program. May financial assistance sila na ibinibigay. So, 4 kami ng pumunta eh. Actually, meat processing yung pinagtrainingan eh. So, kaya nabigyan kami ng 50,000 allotment na ng tulong sa livelihood program ng OWA. So, yan bali ang dinagdag ko sa puhunan ko dito. Ang puhunang pinaluwal ng OWA kay Mang Tito ay kaagad naman niyang naibalik. At ngayon, isa ng matagumpay na negosyante si Mang Tito sa kanilang lugar sa Makati. At para sa kanya, iba pa rin kapag ikaw ay nasa sarili mong bayan. Enjoy ka sa pamilya mo, tapos malapit ka at dito, sipag lang. Tiyaga lang, sipag ang puhunan dito. Kailangan may goal ka rin. Kung wala kang goal, siyempre, wala mangyayari sa iyo. Siguro may nakikialam, Attorney, kapatid Alex, na medyo ginugulo ang kanyang isipan. Kaya nga, baka may nag-i-interest doon. Yun, na, I'm sure. Yun, ayaw, gusto rin makinabang ba? Buhay OFW. Drive it. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Blossom Global Corporation. Buhay OFW. Balik po tayo dito sa Buhay OFW at kasama pa rin po natin ang ating kapatid na si Alex Valles-Pin ng OWA. Ayan. Kapatid, Alex, ito na naman ang ating another problema na dapat mong sagutin. Okay. Matagal nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang asawa ni Lena. Doon na nga ito binawian ng buhay sa edad na 62 dahil sa lung cancer. Wala naman naging problema sa pagbabalik ng bangkay ng kanyang asawa dito sa Pilipinas. Ang problema, marami silang properties na naipundar doon at hindi daw pwedeng ipadala ang mga ito sa Pilipinas o ibenta doon at ipadala kay Lena ang pera. Tama po ba ito at totoo po ba ito, kapatid Alex? Hindi po totoo na hindi pwedeng ibenta at ipadala, no? Ang humahawak po ng mga ganyang kaso ay ang ating embahada through its Assistance to National Section or ATN Section. Ang gagawin lamang po ni Lena ay mag-i-issue siya ng SPA, Special Power of Attorney, para ibigay doon sa ating mga kasamaan sa embahada upang sila ang mag-asikaso. Pwedeng ibenta ron at yung proceeds ay ipadala rito. Ngayon, yung mga other personal effects niya, kung ito po'y mas mahal na ipadala sa Pilipinas, katulad kung halimbawa, kung meron siyang sasakyan, na napakalaki ng tax po na ini-impose para idala rito ang property, mas maganda po na ibenta na lang doon. At yung pagbebentahan, saka ipapadala kay Lena. Nagagawa po yan ng ating mga kasamaan sa embahada. So, yun naman pala, kapatid. Sabi nga ng kapatid Alex, magawa ka ng SPA. Tanungin mo ang abogado mo. At syempre, ang lahat ay hindi pwedeng hindi mangyayari dahil ikaw ang may karapatan. Opo. Dahil property yan ng asawa mo. Ibenta kung kinakailangang ibenta at ipadala sa iyo ang proceeds. So, hindi katotohanan na hindi pwedeng dalhin o ibenta at ipadala ang pera sa'yo. Siguro may nakikialam, Attorney, kapatid Alex, na medyo ginugulo ang kanyang isipan. Kaya nga, baka may nag-i-interest doon. Yun, na, I'm sure. Yun, ayaw, gusto rin makinabang ba? Oo, tama. Ang ating phone-in question uli, kapatid Alex. 15 years ng kasal si Mafe at John. 18 years nagtatrabaho si John bilang seaman. Na magkasakit ito 8 years ago ay hindi na ito sumakay ng barko. Namatay si John early this year. Na mag-claim na ng benefit si Mafe, laking gulat na lamang niya na may ibang nakadeclare na beneficiary sa mga dokumento ni John. Ibang pangalan at petsa ng kasal ang nasa dokumento. Mas maaga ng 2 taon kaysa sa petsa ng kasal nila. Sa makatwid, wala palang bisa ang kasal ni Mafe kay John. Nais malaman ni Mafe kung may karapatan ba siya sa mga benefits.
Ni minsan ay hindi niya nakakitaan si John ng kahit na anong pahiwatig na may iba pala tong asawa at ni minsan ay hindi rin nagparamdam o nagpakita man lang sa kanya ang iba pang asawa ni John. Ano po ang dapat gawin ni Mafe dahil naguguluhan po siya? Magulo talaga. Magulo talaga ang storya, Ang pati ako istorya, naguluhan. Pero isa-isahin po natin. Isa-isahin. Ang sinasabi na ni Mafe, walang bisa ang kanyang kasal. Second marriage. Pero tignan po muna natin yung mga dokumentong nakita na ibang nakalahad na pangalan ng beneficiary at yung date ng kasal. Maaari pong kasing sinulat lamang yun ni John, ano? Pero ang katunayan ay wala namang bisa yon. So, we have to look into the mga documents especially yung NSO document na nagsasaad yung marriage certificate. Kasi yung mga kasal po ngayon, hinihinga ng Senomar yung both parties. Okay. So, hindi ko lang alam kung ilang years na sila kinasal, bakit hindi sila hininga ng ganon. So, based dun sa document na sinasabing iba yung beneficiary, we have to check really kung valid ba yung first marriage na yon. If it's valid, wala po talagang may hirapan si Mafe na maka-claim. Ano? Ngayon, kung it will turn out na hindi naman talaga valido ang binabanggit na kasal dun sa naunang babae, si Mafe po ang may karapatan. So, check po natin yung mga dokumento. So, talagang i-verify ang katotohanan. Totoo Baka po. naman falsified Opo. itong mga dokumentong ito at later on, ikaw ang mag-suffer. So, kailangan magpatulong ka din sa legal mind doon sa mga kamag-anak mo, kaibigan na mas nakakaintindi kung ano ang dapat gawin. Isa pang katanungan niya, kapatid Alex, kung sakali na merong unang kasal, itong si John, siya yung pangalawang asawa, may anak sila. Siyempre, or meron po daw po ba siyang karapatan sa benefits o makihati sa benefits na makukuha ng unang pamilya? May anak po sila Mafe at John. Ang gagawin po rito, no, una isi-settle natin based on the legal documents, mga evidence nating makukuha kung sino po talaga ang legal wife. And then from after settling that, yung legal wife naman, pari na silang mag-usap outside na po sa Tyron. It will be between them. Personal agreement na lang yan. Lalo na kung may illegitimate children si John kay Mafe or kung kanino man dun sa, kung depende kung kaninong naunang marriage, no, na contract, pagtutuos po, may makukuha rin dapat ang illegitimate children ni Kasi di ba po kapatid Alex, sa batas yata ngayon natin, kahit na illegitimate children ka, may karapatan ka na rin, Tama 'di ba, po. na makihati Tama kung po ano yan. mang benepisyo, Tama 'di ba po po? yan. So, sa tingin niyo po ba nung kayo nasa Riyadh, kapatid Alex, bilang welfare officer doon, marami ka bang kaso na ganito na kumbaga talagang nangyayari? po. Iba bang anggulo, ano? Meron doon, sasabihin, may pamilya sila pareho sa Pilipinas, pero yung lalaki or kung sino man sa kanila is nag-convert into another religion, which allows yung Multi-marriage. Multi-marriage. So, ang ganyang kaso, ang sinasabi ko, hindi ka maaaring mag-contract ng another marriage without dissolving, legally dissolving yung first marriage mo. So, yung mga ganong komplikasyon, lalo na pag umuwi sila rito, paano yan? Magkahiwalay ba sila nung napangasawa niya doon? At hindi po talaga itatanggapin ng ating batas na nag-contract siya ng second marriage na valid and existing yung first marriage. So, kapatid Alex, kahit na kunwari nag-convert ng religion ng Muslim, di ba, pwede na yung maraming wedding. So, sinasabi mo, kahit na mag-asawa ka, kailangan tanggalin mo pa, i-dissolve mo muna yung dati mong marriage sa nauna bago ka magpakasal uli? O okay lang na sabay-sabay lahat kayo kasal? Yun ang kinaklaro ko po. Opo, hindi po maaari na sabay-sabay kasal, ano? So kung nag-convert ka na into a religion which allows that, ano, yung mga succeeding marriages mo, Muslim or kung ano man na reliyon, ay maaaring doon, valido yun. Pero hindi matatanggal na married ka na may nauna kang marriage na na-contract. Sa bansa o sa Catholic religion natin. Okay. Nako, sana po naliwanagan natin si kapatid Mafe sa suliranin niya ngayon na alam nating mabigat at talagang kinakailangan talagang pagtuunan mo ng pansin, kapatid Mafe. Kapatid Alex, ang ating susunod na problema, naanakan ng amo niya si Glenda. Nagtatrabaho po ito sa Middle East bilang Household Service Worker or HSW.
Nang umuwi siya sa Pilipinas ay pinangakuan naman siya na susuportahan ang bata. Sa katunayan ay pinagbukas pa siya ng account sa bangko para doon na lang daw ideposito ang buwanang suporta para sa bata. Umuwi siya dito noong February at nakatanggap siya ng pera ng 2 magkasunod na buwan. Pero pagdating ng Mayo ay wala nang pinapadala sa kanya. Hindi na niya makontak sa mga numerong ibinigay sa kanya at hindi na rin sinasagot ang mga email at sulat niya ng ama ng kanyang anak. Ano ang dapat gawin ni Glenda at paano natin siya matutulungan, kapatid Alex? Okay. Ang sinasabi niya sa Middle East lang, no, without mentioning the specific country. Ang sinasabi niya, amo. So malamang ito'y, foreigner. At sa Middle East po kasi, may tinatawag tayong immorality case. So kung silang dalawa ng amo niya, nagkaroon ng relasyon sexual at that, with sa labas ng kasal, immorality po yan at kadalasan po ay bita yan. Sa Middle East? Opo, sa bansa. Sa bansa ng Middle East. Dahil nga pinagbabawal ng kanilang batas at ng relihiyon. Ano? Ngayon, pinauwi siya rito para to escape yung ganong klase. Mauutak rin talaga yung mga iba. Aanakan ka, then didispatcha ka. Ngayon, pumayag siya. Verbal siguro ang usapan nila, nasusuportahan ko yan. Pagbalik dito, 2 buwan lang. Ngayon, humihingi siya, hindi niya na makontak. Ang nakakainis po dyan, we cannot legally compel the employer to give support. Oh, dahil walang kasulatan, walang agreement? Unang-una po, persuasion lang siguro rin, magmamakaawa, kung maawa, magpapadala. Pero kung gusto niyang magkaso, makidudulog siya sa ating tanggapan sa DFA through the UMWA, na kung gusto lang niya, ha? Kung gusto niya. Ngayon, pag sinabi ron, sino ba yung naanakan? Kasi pag pumunta siya ron, pareho silang may kaso. So, delikado rin for her. So, ang gagawin niya, pwede niyang pahanap yung amo niya at makiusap na lang tayo. But legal compulsion, I don't think malabo. So, talagang pilitin niya na makontak, pakiusapan, at kung papayag, mabuti. Kung hindi, talagang wala po tayong magagawa. Ang nangyayari po kasi dyan, through our embassy ron, sila yung kukontra. Kung i-complain niya po ito, malamang-lamang hahanapin yung complainant, ano? At siguro, pag nalaman naman ng employer na yung nakaanak na may reklamo sa kanya, walang support, minsan yung nahihiya rin sila at nagpapadala, pero that's very remote na mapahiya. Kaya nga pinauwi ka na sa Pilipinas parang umalis ka na dito. Oo, para wala na akong sagutin, hindi mo na ako mahahabol niyan. Oo, tama. Napakahirap dahil at least kung nandirito ka, paano ka magkakaso pa rin doon, di ba? Sa tingin ko dyan, kapatid na Marisa, hindi po rape yung nangyari. Otherwise, doon pa lang siguro, nagreklamo na siya. And during habang nandoon siya. Oo. Mas maganda sana yung laban natin kung habang nandoon siya, buntis pa at that, no? Na magreklamo siya. Pero even then, kahit na buntis ka, kayo pareho, may kaso pa rin, immorality. Naku, mas matindi pa rin. Mas mahirap pa rin talaga. So mas mabuti na rin na nakarating siya dito. Nakauwi, dala niya pa yung bata. Nakauwi, dala ang bata, buhay sila pareho. Pero yung iaasahan niyang suporta, mukhang malabo siyang malabo. Although we can always do something. Nako, napakaliwanag po ng mga advice o payo ng ating kapatid Alex Vallespin dito sa mga kasong dinulog po sa atin ng mga kapatid natin na mga OFWs na nasa abroad na naghihirap at napakaswerte po nung talaga nagiging successful. Sana po igabayan po kayo ng poong may kapal sa lahat po ng mga endeavors ninyo at sa lahat ng inyong mga pakikipagsapalaran. Attorney Alex Vallespin, kapatid Alex, maraming salamat sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. Walang naman po at maraming salamat din. At syempre sa uulitin, di ba? Opo. Lagi namin kayong pagbibigyan. Thank you very much. Sa mga kapatid po nating OFW, gabayan po tayo ng poong may kapal. Magbabalik po ang Buhay OFW. Unahin ni-stress namin dito sa POEA na sa ilalim ng batas, ang illegal recruitment ay ginagawa pareho ng isang lisensyado at isang hindi lisensyadong ahensya. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Cole of ICCT Colleges,
Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions.